Hindi, siguro. Ang nakikita ko, eto, sabi ni General Torre Bato, nag-usap. We actually talked sa office. Nag-usap naman daw kayo, Bato, kaya wag ka na mag-alala. Kasi sana Bato, we actually talked sa office niya kanina. Napakahaba at napakarami na kami mga pinag-usap. Siguro ang tanong ho ni General Torre, mga kababayan, no? Ready ka na ba? Handa ka na ba? Magbaong ka ng tsinelas, no? Para hindi umiyak si Bongo, no? Kasi umiyak si Bongo kasi wala daw tsinelas ang dating Pangulong Duterte doon sa Dahig. Di ba, Chi? Naalala niyo ho yun? Walang tsinelas si dating Pangulong Duterte doon sa Dahig. Ang lamig-lamig doon. Nakita natin, nasa aeroplano pa lang ho, nakatapatos ho eh. Kabado, di pa naman Holy Week. Hindi, pero ako ho mga bossing, naniniwala ho ako na Setyembre, Oktubre, may lalabas na warrant of arrest. Pagkatapos ho nitong buwan na to, mga kababayan, naniniwala ho ako, magkakagulatan na naman po. Umpisa na naman po dadanak ang luha ng mga DDS, mga bossing. At malamang si Kadante, magagalit na naman. Magagalit na naman mga bossing. General Torre, kalmahan mo lang. Huwag mo masyadong tinatakot. Huwag kang masyadong lumalapit kay Bato de la Rosa, baka napapailag yan. Baka biglang, naku, bakit nandito na si Torre? Nakailang star na ho yan, mga bossing. Yung unang star, si Kibuloy. Pangalawang star, si dating Pangulong Duterte. Pangatlong star, sino? Si Baste, na duwag. Umurong ang Golteb. Baka pang-apat si Bato, pang-lima. Aabot ba ng 5 yan? Dami na. Di ba? Pang-5 si Roque. Pang-6 si Bongo o pang-7 si... Huwag kayong maingay, hindi daw kasali si BP Sara doon sa huhulihin. Okay? So huwag niyong isinasali. Ngayon mga kababayan, nakita ko lang ho ito ha. Huwag kayong magagalit mga senador. Huwag kayong magagalit Robin at Senator Jinggoy Estrada. Bibigyan ko lang ng reaksyon itong balita ng Pilipinas Today. Kasi sabi dito, stepping stone nga ba ang piitan sa pagka-senador? Ay, naku po. Nga naman. Tingnan mo itong dalawa. At kada magsasalita, naalala nyo, si Robin Padilla, mga bossing, nung kadebate si Kiko Pangilinan, paulit-ulit ang sinasabi. Ako po galing ako ng preso. Ako po galing ako ng piitan. Ako po nakita ko na lahat. Ako po ganito ganyan. Lahat po, minuto po yata sinasabi. Yun na. Kahit hindi po konektado doon sa pinag-uusapan, basta masabi lang na, nakita ko na po yun. Galing po ako ng piitan. No? Ngayon, mga kababayan, tingnan nyo, ilan ho sa senador natin galing sa loob ng kulungan? Kaya nagtanong po yung Pilipinas Today, stepping stone nga ba ang piitan sa pagkasenador? Nagawang magbiruan ni na Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at Senator Robin Padilla sa plenary session nitong Miyerkules, Agosto 13, tungkol sa kung gaano sila katagal nakulong bago mahalal bilang mga senador. Ang Pilipino ho kasi, mga kababayan, sa Pilipinas lang ho nangyayari, yung tipo bang nahusgahan na, yung nakulong na, nagkaroon ng kasong plunder, etc., nagnakaw sa bayan, ay ihahalal pa din ho ng mga Pilipino, mga bossing. Diba? 3 artistang senator. Sino? Si Jinggoy Estrada, si Robin Padilla, sino pa yung isa? Bong Revilla, wala. Si Tolits. Oo nga si Tolits Lapid. Yun, tahimik lang. Tahimik lang yun. Minsan nagugulat ako kapag nakikita ko doon sa mga pag nakikita ko si Tolits, mga kababayan, sa mga balita, senador pa pala si Tolits. Hindi, alam niyo mga kababayan, siguro panahon na na talagang kailangan pumili tayo. Ibalik natin sa dati kung paano po pumipili yung mga mamamayan o yung mga kapwa natin Pilipino nung mga
sinaunang panahon. Nakita nyo ho, mga bossing, kung ano po yung mga nakalatag na senador dati, mga kababayan. Raul Roco, Miriam Defensor, mga ganun no, mga abogado. Di ba? Tapos ngayon, eto na po yung mga senador natin. Konting debate, hindi makaintindi. Kailangan paulit-ulitin pa nung kadebate. Nasasayang ho ang pondo ng bayan eh. No? Kada hearing po niyan, kada debate po niyan, kada may session ho yan, mga kababayan, gagastos ang Senado para sa pagkain nila, sa gugugol ng oras, etc., etc. Pero hindi pala nagkakaintindihan na pinag-uusapan. Di po ba? Siguro naman sa 2028, bumoto tayo nung mas matalino talaga ho sa ating lahat, mga boss chief sir. Yung alam natin, na alam yung ginagawa ho. Mga kababayan, biruin mo nga yung kay Robin Padilla at kay Senator Kiko Pangilinan. Ilang beses nang sinabi ni Kiko Pangilinan, may kaparusahan, no? Kahit 10 taong gulang at kapag kayaan ay gumawa ng karumal-dumal na krimen, hindi bababa sa 1 taon ang magiging kaparusahan niyan. Ano sabi ni Robin Padilla? Meron pong ganung batas. Hindi ko po hinahadlangan yun o hindi po ako kumokontra doon. Miski siya, alam niya, implementasyon ang problema eh. No? Pero paulit-ulit pa din ho, mga kababayan, nasasayang ang pera ng bayan. Di ba? Nasasayang ang pera ng bayan. At saka, lalo na yung mga ganitong batas ho. No? Bumoto tayo nung talagang marunong. Hindi yung, kasi sikat to. Marami ho kasi sa mga botante natin, mga kababayan, pagdating po ng botohan, tinatamad na eh. No? Tinatamad na. Sige, basta makaboto lang, okay na. Tigilan na po natin yun. Piliin po natin, mga boss chief sir. Tsaka tigilan natin yung tipo bang, akin de kasi dilawan yan eh. Wag natin boto yan kasi dilawan yan eh. Galit kay Duterte, ayaw kay Duterte yan eh. Tigilan natin, i-analyze natin kung ano talaga yung kakayanan, i-analyze natin kung ano ba ang gustong mangyari talaga ng isang kumakandidato kung para sa bayan ba talaga. Di ba? Ako ho, mga boss chief sir, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, ibinoto ko po yung mga yan, mga boss chief sir. Kasi nakita ko yung pagrespeto nila kay Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. No? Nakita ko na although nasa opposition sila at maaari at madalas kumontra sila sa Pangulo, pero kapag ka naman ho, okay sa kanila, no? At alam nilang tama ang ginagawa ng Pangulo, nagbibigay sila ng papuri at nagbibigay sila ng suporta. Di ba? Wala, yung mga DDS, wag nating iboto si Kiko Pangilinan. Bakit? Kasi dilawan niya, iboto natin si Robin Padilla. Bakit? Kasi maka-Duterte ito. Tingnan nyo ho ang nangyari sa ating bayan. Sa loob ho ng 3 taon na nakaupo si Boy Mukbang, ang isang Robin Padilla, ano na po ang nangyari? Mga bossing. Ilang beses na ho, nagkaroon ng debate, ilang beses na ho, na nakita natin si Robin Padilla na nakikipagpalitan po ng kuro-kuro doon sa mga kapwa senador. Panay sablay ho. Kay Coco Pimentel, naalala niyo yun? Naalala niyo ho kay Coco Pimentel, mga kababayan? Yung tipo bang medyo hirap na si Robin Padilla, humingi ng libro, nagbasa ng libro, English, halatang halata na hindi pumapasok sa utak niya yung binabasa niya. Isa lang ang isanagot sa kanya ni Coco Pimentel. Ang ganda po ng sinabi ninyo. Pero hindi po yan ang ating pinag-uusapan. Di po ba? Yung mga simpleng debatehan na lang po. Simpleng palitan ng kuro-kuro, hindi pa naiintindihan. No? Doon kay Jenggoy naman. Ayan. Sabi nung iba, nakulong na, pinagbigyan nyo pa, o ganyan. Nakita nyo, mga desisyon nila.
pang Duterte na lang ho, mga kababayan. Hindi na po para sa bayang Pilipinas. Di ba? Nakikita nyo naman no, yung mga senador natin, hindi lang itong dalawa. Halos 19 ng ating senador, mga kababayan, yung mismong isang word na nakasulat doon sa konstitusyon na ang gustong palabasin ng mga DDS, isang word lang naman niyang hindi sinunod eh. Gago ba kayo? Ay, sorry. sorry. No? May sira ba ulo nyo? Kahit isang word lang yan, nakasulat sa konstitusyon yan na dapat sundin. Di ba? Kung ano yung nakasulat dyan sa konstitusyon na yan, agad-agad dapat sundin. Walang makakabali dyan sa konstitusyon na yan. Kasi daw forthwith, yung forthwith lang naman ang hindi sinunod eh. Nagagalit kayo sa mga senador. Yun yung isinasaad eh. Ngayon, ang mangyayari niya, kapag ka hindi sinunod yung mga yan, at may kanya-kanya silang interpretasyon, yari yung mga makakalaban na may mga kaibigan dyan sa itaas. Kasi kung sakali mang ang pagbasihan po ay konstitusyon, baka ang mangyari pabor doon sa kaibigan nila. Yung maging ibig sabihin ng konstitusyon.